Maupay na ha kulop ha iyo na tanan. Adi kami ha ano yan na ha bukana. Nagaano kami, ni-interview ako ni Kapakpak. Naisip mo ba na sana mapasali ako sa challenge? Oo naman. Pinangarap ko yun. Pinangarap ko makasali sa challenge. Kung wala na nanonood, pinagtatawanan lang ako. Eh, nahiya ako sa mga kasama ko sa bangkita. Pinagtatawanan ako, sinasabihan ako, walang kwenta yung content mo, walang kwenta. Sinasabihan ako ng ganon. Kasi meron kaming tinulungan na isang asin vendor na inanuhan namin ng kariton, binigyan namin siya. Ano ang plano mong gawin sa sasahurin mo? Magandang tanong. Alam mo, kung mag-graduate man ako sa ganong ano, yung 1,500, gagamitin ko sa pangpuhunan namin. December. Kaya pangako ko yun sa asawa ko. Naiyak tuloy ako. So, bakit ka naiyak, Kuya Mark Jo? Nahihirapan kami sa ano, sa financial. What's up guys? Welcome back to Kakonsis channel and nagbabalik ang Kapakpak Talk! So, meron tayo ngayong mahalagang panauhing pandangal! Panauhing pandangal! Biglaan lang to guys. Nakatambay lang kami dito sa tabing dagat tapos bigla nating nakita si Kuya Mark Jo Waray TV! Yay! So guys, sa mga hindi nakakilala, kasali siya sa challenge ngayon sa Team Subasco. Siya si Mark Jo Waray. So, Kuya Mark Jo, sa mga hindi nakakilala, pwede ka po bang pakilala? Mga kakonsi, pa-support po sa aking YouTube channel. Ako po si Mark Jo Waray TV from Novaliches, isang vendor. Yes. So, bakit Mark Jo Waray? Pinakapangalan mo yun? Yung pangalan ko po kasi, yung totoo kong pangalan ay Mark Jo Silvano. Ngayon, kinuha ko po yung Mark Jo, tapos yung Silvano, inalis ko. Tapos kasi ako po, Waray po ako, taga Tolosa Leyte. Kaya, ang ano namin, salita Waray. Kaya, ginawa kong Waray, tapos linagyan ko lang ng TV. Para may, parang may dating. So, pwede ba pasample ko yan ng Waray na salita doon sa pagpapakilala mo? Maupay na ha kulop ha iyo na tanan. Adi kami ha, ano yan na ha, bukana. Nagaano kami, ni-interview ako ni Kapakpak. Hazel Kapakpak Agila. Yes. Yun. Yung napadpad kami nga nangani kami ni Robert Bagalanon para masuportahan ba na akong YouTube para sa challenge ng Subasco. Yeah. Upay na kulopay yun na tananak. Mga mga sangkay dila. Yes. Shout out. So, nakarinig tayo ng Waray na salita. Para first time ko nakarinig ng Waray. Salita namin po yun. Si Linma, shout out kay Linma. Waray yan. At si Sai. Sai, shout out. Shout out at Linma. Mga waray-waray. Ayan, Waray pala talaga. Sila B-boy, waray-waray yan. Yes. Akala ko pangalan niya yung Mark Jo Waray. So, Waray pala talaga siya. Kaya, yan ang kinuha niya. So, ayan, ready ka na ba, Kuya? Kinakabahan ka ba? Sakto lang. So, ayan, first time lang namin din nag-meet kasi nga, nung sa akin naman, sa live yata ni Kuya Jeff, sasabihin ko pa sana, Kuya Mark Jo, pumunta ka na, habol ka pa, para ma-interview din kita. So, ayan, buti naman pumunta na si Kuya Mark Jo. Kuya Mark Jo, ilan na ba ang views mo nung kahapon na update ni Kuya Jeff? 19 or 18? 18,000. Guys, kasi sa mga hindi nakakala, pero alam naman halos nila yan na 40,000 ang kailangan na, 60,000 pala, 60,000 ang kailangan. Target na views, tapos $400. So, kahapon, 18,000 ka na. Ang revenue? Nasa 251. So, ayun guys, kulang pa ng 150. Pasensya na yung mga aso ko talaga laging extra sa mga interview ko. So, 150 na lang kulang sa revenue. Tapos, ang kanyang views is 80,000 pa lang, guys. So, supportahan nyo. Malulupit ang mga content nito. Yan. Malulupit. Yes, hindi lang siya masyado pang kilala. Kaya siguro, bababa pa yung views. Pero magaganda yung, yung mga content niya. Saan ba lugar yung Kuya? Novaliches. Sa Novaliches. Sa may Dumalay Street. Shoutout sa aking mga kaibigan dyan, subscribers sa Dumalay Street. Shoutout sa inyong lahat dyan. So, ayan. So, first question, Kuya, paano kayo nagkakilala ni Kuya Jeff? Ni Japper Sniper? Nung pandemic po kasi nung 2019, di ba hindi po makaalis sa mga tao noon? 2020, ngayon, yung pandemic. 20. Yung pandemic po noon, nasa bahay lang ako noon. Mahilig ako noon mag-ML. Shoutout sa mga ML gamers dyan. Ako din. Tapos ngayon, din ako dati. yung asawa ko po noon kasi,
buntis. Si Maria po siya, route kay Maria Picalas na buntis siya. Ngayon, hilig niya manood kay Japper. Tapos, ngayon, linalagay niya dyan sa tiyan niya, kasi buntis pa siya nun eh. Linalagay niya yung cellphone dun sa tiyan niya, parang naali yung nasa tiyan, parang na, ano siya, naingganyo na talagang lagi niya nanonood. Kaya, sabi ko, parang pinanonood nito. Parang naano ako, parang curious ba yung tawag nun? Curious ako. Sabi ko, ano pinanonood nito? Kasi ako puro ako ML eh. Nag-aaway pa nga kami. Normal lang naman sa mag-asawa yun. Tapos, sabi ko, try ko nga to. Pumasok sa YouTube ni Idol, panoorin. Nanood ako. Aba, nakakaaliw, sabi ko. Pero nakikita ko na po siya sa mga Facebook, yung mga vines na mga ano, patawa na malupit na tawa. Nakikita ko siya noon. Gumawa rin ako ng YouTube channel. YouTube channel, gumawa ako. Kaya, paggawa ko noon, nag-start lang ako noon, short video, upload kung anong ginagawa ko. Tapos, naisip ko, naglalako pa kami noon ng paninda namin kasi bawal sa bangketa. Bawal sa bangketa magtinda ng prutas kasi kasi dahil kay kay Duterte ata noon, si Presidente si Duterte noon. Bawal na magbangketa kasi nasa illegal vendor lang po kami. Ngayon ginagawa namin, dinalako namin kung saan lugar. Naisip ko, mag-vlog kaya ako, tapos gumawa ako ng channel noon. Vlog ko kaya, i-upload yung mga video. Yun, ina-upload ko. Minsan, may nanonood niya sa akin, isa lang. Minsan, asawa ko lang nanonood, 2, 3. Nakilala ko si Pobreng Worker sa Facebook. Sa pinost niya, nag-comment si Idol doon. Ngayon, nag-comment din ako. Sabi ko, Dol, solid ako dyan, Tol. Solid ako dyan. Nanonood din ako ng mga vlog niya ni Idol Japper. Ngayon, nag-message sa akin si Pobreng Worker. Sabi sa akin, Tol, baka gusto mong sumama sa Bukana. Sabi ko, kailan mo balak? Sabi, birthday niya daw. Yung unang birthday niya, hindi ako nakasama. Tapos nung sunod na birthday niya, yun, nakasama ako. Sabi ko, pumunta kami dyan. Yung nahihiya ako. Pandemic kasi, pa yun? Oo, pandemic. Kasi di ba bawal pa magpunta yung mga ibang taga-lugar. Nahiya nga ako noon eh. Pero sumama ako. Nagbablog ako noon, kaso punti lang ang vlog ko noon. Punti lang ang views, kaya hindi pa nga ganun kilala. Mahihain pa kasi. Mahihain pa ako noon dati. Wala pa akong kapal ng mukha noon eh. Tapos yung natuto na ako, tapos shoutout pala dito kay B-Boy TV. Yes. Yan ang naging sa akin, naging daan sa bakit na ako na nakilala ng mga nagbablog, nakilala. Dahil diyan kay B-Boy kasi dati wala na akong time sa pagbablog, wala na akong pakialam wala na akong pakialam. Sabi ko, bahala na yan, na lang. Iniisip ko na lang yun, mag-ML ako, mga gano'n, maglaro ng mga games. Tapos nung nakilala ko to sila Grace, sila B-Boy, Ma'am Criselda, pinilit ako ng pinilit nito, sabi sa akin ni B-Boy, at siya yung asawa ko, mag-vlog ka na mag-vlog, kahit wala nanonood. Sabi ko, wala na nanonood, pinagtatawanan lang ako. Eh, nahiya ako sa mga kasama ko sa bangketa. Pinagtatawanan ako, sinasabihan ako, walang kwenta yung content mo, walang kwenta. Sinasabihan ako ng ganon. Sabi ko, sige lang, hayaan nyo lang. Kasi nakakahiya kasi mag-upload o mag-video. Tapos nahiya pa ako nung yung ganon. Yung video ko lang, ganon lang, tago-tago lang. Tago-tago lang ako. Sabi, sinasabihan ako ng mga kakilala ko sa bangketa. Wala yan, di ka makikilala niya kung ganyan lang content mo, di ka makikilala niya, pangit ng content mo, ganyan. Sinasabihan ako nilang ganon, di ka sisikat dyan. Sabi ko, hindi ako nagpa-down sa kanila. Hinayaan ko lang. So, dito ako muna, Tia, para hindi pares sa pares. Baka kasi makapiright siya dito sa gilid. Ayan. So, kasi siya behind the scenes. So, ayun, in short, nagkakilala kayo ni Kuya Jeff dahil pumunta kayo dito sa Bukana. Ayun yung first meeting nyo, yung kung bakit kayo nagkakilala. Nasama ako ni Pobreng Worker. Tapos, simula na nun, nung nagkakausap na kayo, kung hindi ka pa kasali sa challenge ba, naisip mo ba na sana mapasali ako sa challenge? Oo naman. Pinangarap ko yun. Pinangarap ko makasali sa challenge kasi sa dahilanan nga, siyempre, tayo, di ba, pag mga vendors, tulad namin, mga vendors, wala naman kami ganong sariling puhunan. Minsan, umaasa kami sa 5-6. 5-6, di ba? Sa 5-6 kami umaasa. Kaya, ginawa ko nun, sabi ko nga, sana sa darating ng
panahon, araw, buwan, sana mapili din ako ni Idol. Ginawa ko ng lahat na kung saan siya nagla-live, nandun ako. Kung sino mga nagla-live dito sa Bukana, nandun ako. Kasi gusto ko magpakilala. Kaya nakilala ko nila yung Luis, yung shoutout nila yung Luis. Tapos kay Matipo, nakilala nila ako na tulad nung bablog ako, kahit maliit pa ang subscriber ko, pumapasok talaga ako. Talaga tayo dati, sumusuporta talaga tayo dito sa Bukana noon. Kaya dati viewers ka pala. Viewers pa lang ako dati, hindi pa ako talaga totaling nakikilala nila, na nunod-nood lang ako sa nila ng pagbablog nila. Kung paano diskarte mag-vlog, paano pinag-aralan ko din siya. Kaso lang, hindi naman natin maiwasan mautal ba? Mautal magsalita minsan. Normal lang naman dun. Kasi minsan nakakahiya pag pinagsasabihan ka ng mga, kasi ang dami shoutout sa mga talaga, sa mga bangketa boys diyan na iba sa akin na parang wala talaga silang yung talagang minamaliit ka. Minamaliit ka ng mga yon. Sabi ko, sige lang, kasi may panahon din na balang araw, pag naisali tayo sa challenge, gagawin kong lahat. Kaya ngayon, nung naisali ako sa challenge na Idol, kaya shoutout kay Idol Jappers, dahil naiyak pa ako dun sa nung tinawag niya, grabe yung sigaw ko. So nung 'di ba, hindi mo pa naisip mo pa lang na na sana mapasali ka sa challenge. Nung bago banggitin ni Kuya Jeff na kasali ka sa challenge, minessage ka ba niya muna? Sinabi niya ba muna na isasali ka niya? Hindi po. So sa live mo lang mismo naramdaman ko noon, nung pagramdam ko masasali ako kay Kuya Sani. Kay Kuya Sani, kay Kuya Tap. Tapos sa iba pang mga vlogger na nagsasabi sa akin, nagsasabi, Mark, parang may chance ka makasali. Kasi meron kaming tinulungan na isang asin vendor na inanuhan namin ng kariton, binigyan namin shoutout din ng kala B-Boy. Si B-Boy yung namuno. Si B-Boy TV, Sangkay Matthew, shoutout kay Sangkay Matthew, and Mami's World, Willie 28, Tita Au, Tol Werdo, Tatay Robin 2.0, yan ang mga tumulong sa amin. Tapos ako naging daan, kasi inano ko sa nila, sabi ko, Sangkay, baka pwede nating matulungan to si Kuya Johnson Wax na kasi yung kariton niya po nun, yung gulong wasak-wasak na. Hirap na siya itulak, sabi ko. Sabi ng mga kasama ko doon na vendor, Mark, ilakad mo kaya to sa mga sponsor mo, sabi ko. Gagawa natin paraan. Kasi ang ginagawa sa akin noon dati, pinapakyaw yung paninda ko ni Willie 28 or Sangkay Matthew, minsan si B-Boy. Pinapakyaw nila, ginagawa nila. Sabi, Sangkay, bilhin namin yung paninda mo, pamigay mo dyan sa mga tao dyan sa bangketa. Ang binibigay namin. Binibigay ko pag nabibili nila, binibigay ko. Mula na kikilala na ako, panay na sila sa akin, Uy Mark, baka pag may papray dyan, sabihan mo kami bigyan mo na naman kami. Yun ganun lang nangyari. Tapos, naisip ko na yung si Kuya Johnson, yung hirap na hirap sa kariton. Kaya tinabi ko kay B-Boy, sabi ko, Sangkay, baka pwede natin tulungan to si Kuya Johnson Wax para sa kariton. O hindi naman nagdalawang isip to. Ito kasi siya, malakas to sa dalawa, kay Willie 28 tsaka Sangkay Matthew. Kaya binorsige niya na gawa ng paraan. Kaya ginawa namin ng paraan, ayun. Naibigay namin kay Johnson Wax, tapos nung naipost ko sa Facebook, nakita ni Japper Sniper kasi tinag ko sa kanya. Nakita niya, sabi niya sa akin, tinanong niya, nag-comment siya doon, yung Jeffrey Agravante ang gamit niya. Sabi niya, bye, saan mo gusto? Sa Facebook o sa YouTube ko i-share? Ang sabi ko, same. Both. Sabi yung ganun. Kaya, sinare niya yung Idol sa Facebook niya. Tapos di ba, October niyan, di ba? October. September nangyari yung na yan, yung pagbigay namin. Kaya nasabi niya, na ko nun, kasi dagdag din si Kuya Sani kasi chinat si Idol na isali daw ako. So, ayun pala, di ba? Ang daldal nito ni Kuya Mark Jowaray. So, ayan, si Kuya Mark Jowaray pala, hindi sa'yo sinabi ni Kuya Jeff na isasali ka niya. Kasi, pero nag-chat po ako sa kanya. Okay, na gusto mo. Gusto kong sumali. So, madalas kasi bago kanya isali, sasabihin niya din sa'yo na gusto mo ba sumali or isali kita, ganon. So, on the spot mo nalaman na kasali ka sa challenge. Nung binanggit yung pangalan mo, nakasali ka sa challenge, anong naramdaman mo nun? Ay, sobrang saya. Naiyak pa nga ako. Naiyak ka? Oo, tingnan nyo sa video ko nun. Bakit ka naiyak? Hindi, siyempre yung pakiramdam na pinili ka ng idol mo. Iniidolo mo sa pagbablog. Parang dream come true kasi na sa'yo. Yung pagbablog na yun, dahil sa kanya naman yun eh.
Dahil siya yung naging motivation ko para matuto ako mag-vlog eh. Wala naman akong alam sa vlog eh. Vlogging, wala akong alam nun. Nanonood lang ako. Minsan yan, nambabash pa nga ako nun yung sa mga ano, yung hindi dito. Yung mga ano lang, yung mga parang hindi gusto yung ano, ginagawa. Sabi ko, someday, pag nangyari sa akin to, mag-vlog din ako. Kaya natuto ako nung nakikita ko si Idol sa mga pag-vlog. Parang nakaka-inspire kasi si Idol nung dati na yung mga vlog niya na tumutulong, sabi ko. Wala na. Iniisip ko, wala akong talent. Di man ako marunong kumanta, di ako marunong sumayaw. Siguro yung bukal sa puso yun, tumulong ka ba? So, Pero- na-adapt mo na din kay Kuya Jeff yung pagtulong. Oo. May time na charity vlogger ka talaga. Yeah. Gusto kong maging charity vlogger, kaso lang, hindi ako namimilit ng yung magkusa magbigay sa akin, tinatanggap ko. So, yung the way na nagcha-charity vlogger ka, hindi mo sariling pera kasi wala ka pang kakayahan. Minsan Ang mayroon. minsan nagbibigay ka din. Minsan off cam, minsan nagbibigay ako. Minsan nagbibigay ako ng kung anong paninda ko nandyan, binibigyan ko. Minsan kasi nakakaawa. Yes. Oo, totoo. Tsaka masarap sa pakiramdam na Hindi- yung galing talaga mismo sa yung ibibigay mo. No? Kasi hindi lang sa camera tayo babase. Minsan nakikita natin yung tao. Siyempre kami dating hirap naman kami dati. Alam mo Kahit naman ngayon. Alam mo yung pakiramdam na Oo, walang-wala. yung walang-wala. Dati tinitirahan namin sa probinsya, yung butas-butas yung bubong. Oo, tas napursige ako. Kaya naging ano nga ako, naging talagang tinabayan ko na yung loob ko na umalis dun sa amin, sa probinsya. So, nakasahod ka na ba sa YouTube, Kuya Mark? Oh, meron na. So, pwede ko bang maitanong kung magkano yung pinakamalaking mong sinaod sa YouTube? Parang itong ano. Ay, ngayon pa lang. Oh, yung sasawad. Pero nung sumahod ako nung September yata, September, ano ata yun? 8,000. Pinakamaliit na So, 5. kung sakaling graduate ka, so sana guys, makagraduate si Kuya Marjo. Supportahan nyo siya dahil yung mga ganitong, sabi nga ni Kuya Jeff, yung mga ganitong content creator talaga yung dapat supportahan dahil panoorin nyo yun sa mga vlog niya, maaaliw kayo. So, kung sakaling gumraduate ka sa $1,500 challenge, ano ang plano mong gawin sa sasahurin mo? Magandang tanong. Alam mo, kung mag-graduate man ako sa ganong yung 1,500, gagamitin ko sa pangpuhunan namin. December. Kaya pangako ko yun sa asawa ko. Naiyak tuloy ako. Okay lang yun, Kuya. Diba? Sabi ko sa'yo, lahat ng ini-interview ko, hindi pwedeng hindi iiyak. So, bakit ka naiyak, Kuya Marjo? Nahihirapan kami sa sa financial. Kuya Mark, tanggalin mo yung sombrero mo. Kailan? Okay lang yan. Nakakahiya eh. Huwag ka mahiya. Nahiya na pag binabanggit kasi yung about sa pagtitinda namin, yung kung saan ko gagamitin. Naalala ko lagi yung namin. Kuya, pagka umiyak, baka ako pa magpag-graduate sa'yo. Pati yung videographer na iyak. Kuya, tanggalin mo na yun. Okay lang ba? Okay lang yan. Huwag ka mahiya. Hindi, kasi pag binabanggit sa akin yun, kasi talagang nahirapan kami sa financial kasi siyempre ikaw pa naman, wala ka naman sariling bahay. May binabayaran kang tubig, ilaw. Tapos yung inutangan kong 5-6. Shoutout sa mga inutangan ko dyan. Pasensya muna kung hindi muna ako makapaghulog. Kasi natuto talaga ako mangutang nung nagtinda talaga ako ng prutas. Natuto ako. Dati kasi yung tinda ko nun, nung nag-uumpisa pa lang ako, storage box. Yung box na pang sa damit. Nag-ano ko nun. Nagtitinda ko nun yun. Maganda yung kita ko nun, nakakaipon ako. Pinakamalaki kong ipon nun, 30,000. Tuwan-tuwa na ako eh. Tapos ngayon, may nag-alok sa akin ng makina. Yung pang tahi sa bedsheet or cortina. Yun, may inano ko, trinay ko din, kaso hindi talagang talaga ko pambangkita. So, malay mo naman yung pagpunta mo sa Bukana, dito kay Kuya Jeff, ang maging susi para mas makilala ka ng marami at mas gumraduate ka sana. Kaya gustong-gusto ko talagang maranasan, gumamit ng sarili kong puhunan pagtinda. Kasi itong December talaga, itong tatargetin ko yung December para pag halimbawang makaipon ako sa pag-vlog, ito sa challenge ni Idol,
magamit ko. Tapos, pag nagamit ko, makauwi ako sa probinsya. Kasi yung mama ko, nung namatay kasi yung mama ko noon, 2017, sa breast cancer, nahirapan kami kasi walang-wala kami noon. Hindi kami makalapit sa mga ibang tao, pang hingi ng suporta. Di pa ako marunong noon mag-vlog. Nung ngayon sana kung natutuwa, nung ganun nangyari, marunong ako siguro, makakuha ko ng mga sponsor para dun sa nanay ko. Alay, nakakaawa eh. So sa mga hindi nakakalam or sa hindi ka mismo kilala, ano ba yung lagay ng buhay mo? Nung wala pa lalong YouTube. Nakakakain naman kami nun. Kaso lang, diskarte lang talaga. Pinagawan ko na lang diskarte. Tapos pag bayad utang lang. Pag kumita ako Sabado-Linggo, babayad ako sa utang ko. Tapos pag sunod Lunes naman, pahirapan na naman hanggang Friday. So parang yung itinatrabaho mo, pambayad utang lang lahat. Suniswerte lang kami pag Sabado-Linggo, pag talagang wala ganong kalaban. Halimbawa, ibig sabihin kasi, pag sa bangketa kasi, pag nakasingit ka ng paninda, makakatubo ka ng maayos. Pero kung pare-parehas ang paninda nyo, lahat kayo, hirap. Kaya, itong pagbablog na to, talagang, pinopursugi. Kahit na yung pagtitinda ko, wala na. Hindi ko na naasikaso yung pagtitinda ko ngayon. Hindi ko na maasikaso kasi dahil sa, gustong-gusto ko nga maka-graduate nga dito sa pa-challenge na Idol. Pero kung hindi naman tayo papalarin, wala tayong magawa. So, tanong ko lang, gusto mong yung susweldohin mo is ipampupunan mo sa December. So, magkano ba ang puhunan sa ganyang Yung kasi pag marami kang kukunin, ang last year kasi kinuha ko, yung pinuhunan ko, nasa 100,000. Oo, malaki din pala. Depende sa'yo yun, kung maglalabas ka ng ganun. Kasi ginawa ko yun, kasi 3 ang kariton ko nun. Pas pang-4 yung sa nakalamesa lang. Kaya, hindi naman ako kumita ganun malaki yun. Pero kumita pa rin, pero hindi ganun kalaki. Pero yung ngayon, kung magkano lang magiging puhunan ko, yun ang gagamitin ko. Para hindi na ako uutang ng ibang tao. Kasi ang hirap magtinda. Tapos, bayad ka lang ng bayad, ng utang. Wala. Parang hindi mo nakikita yung pinagpapaguran mo, yung kinikita mo. Nakikita mo. Ang kaso lang, pag talaga, bayad ka na. Parang dadaan lang talaga sa kamay mo. Nakikita mo, dadaan lang sa'yo, sa palad mo. Wala na. Kasi yung ko ngayon, kasi hirap nga talaga sa pagtitinda. Sa hirap ngayon, mga paninda ngayon, mahal. Mahal ang mga bilihin ngayon, mahal ang mga kalakal. Pangalan kasi ng paninda, kalakal yung naman. So, yung ititinda mo is mga prutas? Prutas pag December. Prutas. Kaya sinasabi niya December kasi ayun talaga yung pinaka-peak season, pinakamalakas doon kami dahil kumikita. Holiday season. Kasi pag puhunan mo na yun, wala ka nang iisipin nun, babayaran na. Kasi nag-ano ko nun alam mo yung ST? Ano yan? Yung parang, halimbawa, ikaw, magpahiram ka 50,000 sa akin, gamitin ko ng 27 or 28 hanggang 31. Tapos may tubo ka nun. Ibabalik ko sa iyo ng buo yung pera, tapos may tubo ka. Ganun. Yung ST yung tawag. Kaya, sabi ko nga, pag kahit nga makaipon lang akong 30,000 or 50, malaking bagay na sa amin yun. Pampuhunan. Kasi, pag sarili mo talaga, maganda magtinda. Sarili mo puhunan, wala ka na iniisip. So, yun guys. So, sana masuportahan natin si Kuya Mark Jo Waray. Panoorin niyo yung mga vlogs niya. Quality vlogs din naman yung mga content niya. Hindi lang talaga siya kilala pa. And siguro, tuturuan ko siya kung paano maggawa ng, nung nakakaakit na thumbnail ba? Para, din yun para maklik din ng mga viewers So, ayan. So, sana masuportahan natin si Kuya Mark Jo Waray. So, may mga supporter ka na naman siguro. At may mga basher. May basher ka na ba, Kuya Mark? Hindi pa. Wala pa. Wala pa. So, wala pa na pumapasok. Dati meron sa live. Minura pa nga yung anak ko Oh. Shoutout kay Remodo. Masakit yun, Oo. Nakita yung anak ko. Nagla-live ako noon. La-live. Tapos, bigla iba yung yung comment niya. Minura yung anak ko. Sabi ko, ay, iba to Kaya sinabi ko din kay Labiboy, sangkay. Pag pumasok to si Remodo, hide nyo na. Kasi baka pagmumurahin. Ang dami na minura yun. Kay si Kuya Elmer, si John Paul Kaya, minura na rin yun. Marami minumura nun.
So, ayan guys. So, sabi niya nga is tumutulong din siya off-cam. So, ayan. Sabi nga din ng tatay, nung papunta yata kami ng Laguna pa uwi, sabi niya, i-vlog mo. Nakakatuwa, may may binilhan ako na anong tawag dito? Pot holder. Pot holder ba yun yung bilog? Pot holder. Tapos, lang, ang tinda niya, 3 balot, 50 pesos. Tapos, binayaran ko, 50 pesos. Tapos, tuwang-tuwa na siya doon sa 50 pesos. So, ang ganda sana ng vlog. Sabi ng tatay, hindi mo i-vlog. Sabi, okay lang yun. Basta ang mahalaga, nakikita naman yan ni Lord kahit off-cam. So, may good karma kahit hindi naka-vlog yun. Mabuting tao to si Kuya Margio. Tumutulong siya kahit off-cam. So, mas maganda lang din siguro kapag may camera kasi kikita din siya. So, ayan guys. So, may message ka ba kay Kuya Jeff? Idol Japper Sniper, maraming salamat sa sinali. Sinali mo ko sa sa challenge na to, sa Subasco. Utang na loob ko to. Hindi ko to makakalimutan kasi siyempre small YouTuber lang tayo eh. Pinangarap ko lang talaga to na makasali, pero nakuha at nakamit ko rin naman po dahil sa kay Lord at dahil sa iyo, Idol, sa tiwala mo sa akin. Yung may sabi sa akin niya, Idol, nakakatuwa kasi sinasabihan ako niya, Idol, sa live niya, ito gustong-gusto kong tulungan to. Yes. Kasi porsigido ito mag-vlog at may may gustong tulungan, gusto magpakilala, maging charity vlogger. Kaya maraming salamat, Dol, sa tulong mo. At yung sinali mo lang ako sa Subasco, malaking bagay na po sa akin yun. Grabe. Super saya ko nun. Alam nyo naman po yun siguro na nakapanood dun sa video ko na naiyak ako. Hindi yung pagpapaawa, yung pag-iyak ko nun. Dahil sa galakan ko, natuwa ako dun sa tinawag niya ako. Siyempre, ikaw pa naman masali ka dun sa mga big time vlogger. Ako napakaliit-liit ko lang. Kami ni Tita O, maliliit lang kami. Yeah. Maraming salamat, Idol. Sana marami ka pang taong matulungan na mga small YouTuber tulad namin na nangangarap sa larangan ng vlogging. Kaya, thank you, Idol. Sana mabuhay ka hanggang gusto mo. Thank you so much po. At sa mga bukana vlogger na tinulungan mo. Thank you, Idol. At lalo na kami, from Novaliches po, Mark Yowaray TV, nangangarap sa vlogging. Yes. So guys, supportahan nyo to. Sana kahit ilang days na lang, 5 days na lang. So, $150 pa yung kulang niya, guys. Tulungan natin si Kuya Mark Yowaray. So, siguro kahit hindi ka makagraduate, malay mo kung hindi talaga para sa'yo yung vlogging. Okay lang. Malay mo naman, may mas malaking plano talaga sa'yo si Lord. So, ayan. Pero, if ever man na makalusot, so sana makalusot. Pag nakalusot, thank you. Yes, malaking bagay na po yun. Kahit pang lang, makalusot ng second round, pwede na yan. Ang hirap din ng second round sa mga small YouTuber. So, tulad namin, mahirap. Pero kung medyo mataas ang subscriber ko, baka kayanin. Kung kilala na dati pa. Kaso hindi. Mahirap. So, malay mo nga, mag-vlog ka na mag-vlog dun sa Kubo, tapos upload mo agad, lahat. Yun nga, may upload ako, hindi ko hindi pa naka-upload kasi walang internet. Wala wifi doon, kina Kuya Jeff, nakakonect ka na ba? Wala pa, hindi ko pa naisabi. Sige. So, ayan guys, supportahan natin Mark Yowaray TV. Thank you so much. Thank you so much, Kuya Mark Jo, sa pag-iyak. Ay, mali! Sa pagpayag pala. Sa pakpag kasi mga interview. Yung pag binanggit kasi yung yung about sa pampuhunan, masakit eh. Guys, talaga, parang lahat ng na-interview ko dito talagang hindi ko naman goal na paiyakin sila. Kusa lang nangyayari, guys. Yan, hirap eh. So, yeah, maraming salamat, Kuya Mark Jo, sa pagpapayag. Mahirap pala yun sa pag nasa camera. Kala, pag gano'n lang. Totoo pala yun. Hindi yun. Yes. Hindi pagpaawa yun. Yes. So guys, naka-vlog din si Kuya Mark Yowaray behind the scene and yung mga paganapan dito sa Grabe si Kapagpag, ang galing mag-interview. lang to, impromptu, biglaan, nakatambay lang kami diyan tapos dinala ng tatay dito sa tanong niya sa akin, Kuya Mark, pwede ba kita ma-interview? Sige ba? Para din sa views ko kasi tutulong din. Kahit pag na-interview ko nito, kilala to eh. Kilala si Kapagpag at malakas to. Ay, hindi Lalo nung ginawa mo to, mag-interview ka, malakas. Tuloy mo lang yan, Kapagpag. Sabi ng tatay nung dinala niya dito sa Kubo, sabi, kilala mo ba to?
Hindi, sino po ba kayo? Kasi kilala ko siya kapag naka-wig. Iba pala itsura niya pag walang wig. Tapos nung sinabi, si Kuya Marjo. Kuya Marjo, ready ka na ba ma-interview? Ganun agad yung sinabi ko. Kasi nga gusto ko talaga siyang ma-interview nung naka-live si Kuya Jeff. Sabi niya, yung pupunta ka sana tapos may lakad sana sila. Yun, gusto ko sana talaga siyang ma-interview. Sinat ko si Idol kagabi. Sinat ko. Sabi, Idol, pwede bang pumunta dyan? Ayun, nag-oo naman. Kaya pumunta ako. Ginarab ko na. Sayang naman. Kahit di makagraduate, at least nakapunta rito. Yes. So, yan guys. Thank you ulit kay Kuya Mark Jo and supportahan natin. Pasensya na kayo sa kamay ko, madumi. Waray TV. Okay lang yan. Sabi nga nila kapag Dahil sa uling yan. sabi nga kapag madumi yung kamay mo, Ano? marami kang pera, nagtatrabaho ka, Hihirapan. pinaghihirapan mo talaga yung iyong Sana ako marami pera. Kapag marami pera. Uy, hindi. So kaya siya may huling sa kamay kasi nag-content siya kanina nang may uling-uling. Hindi ko na-prank si Idol. Sinabihan pa ako na galing-galingan mo. So ayan guys, hanggang dito na lang. Bye guys. Pag madami ang kamay mo, masipag ka. Yes. Tignan niyo po ang kamay ni Kapakpak. Ibig sabihin, malinis, tamad ako. Hindi guys, ang tagal ko nang walang vlog. Ano ba naman, nung sabi ko nga, mahirap ako pag napapahinga, tinatamad. Kasi sobrang pagod ko nung galing kami ng Bicol, galing kami ng Nueva Ecija, sunod-sunod yun. So yung pagod ko, 1 linggo ko ipinahinga. Sana magka-views para makilala tayo. Yes, guys, panoorin nyo to. Ay, supportahan natin Mark Jo Waray TV. Ilalagay ko sa description sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. So, yan guys, hanggang dito na lang guys. Bye-bye! Thank you for watching!